Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1041 hanggang 1050. Napangisi ang manager. Hindi makatuwiran. Oo naman, syempre. Pero ano ang magagawa natin? At hindi ito ang unang pagkakataon. Si Mr. Harry ay gumawa ng ganito. Siya ay talagang isang tao na hindi natin kayang tawirin kaya wala kaming pagpipilian kundi hilingin sa iyo na mabait na umalis. Severin, nababaliw ka na ba? Gusto mo bang mabugbog? Tara na, hindi talaga ito ang oras para kumilos ng matigas. Nagmamadaling sabi ni Audrey. Oo, Severin. Bumangon ka, hindi talaga natin kayang tumawid sa anak ng mayor. Dagdag ni Chelsea. Ngumiti lang si Severin. Huwag mag-alala, lahat. Ngayong gabi ang aking library kaya hindi ako magpapatinag. Maupo ka lang at I enjoy ang pagkain. Ako, mag-isa, ako ang magdadala ng kahihinatnan kung may problema. Kumunat ang noo ni Audrey at hinayla si Rico sa gilid. Lasing ba siya? Dahil wala akong maisip na ibang dahilan kung bakit siya magsasalita ng ganyan. Ito ang anak ng mayor na kinakaharap natin. Bulong niya. Oo, malamang lasing siya o kahit papaano ay may tama na. Ngunit ito ay gumagana ng maayos para sa akin. Nag-iisip ako kung paano ko siya tatanggalin simula nang makilala ko siya. Sa ganitong paraan hindi ko na kailangang madumihan ang sarili kong mga kamay, tama ba? Bulong niya pabalik sa tenga niya. Hoy, tama ka, matalino kang mag-isip ng ideyang ito. Nag-thumbs up si Audrey sa kanya. Bumalik ang dalawa sa upuan nila at umupo. Umupo muli, lahat. At manatiling kalmado. Nakangiting sabi ni Audrey. Si Severin ang host ngayong gabi kaya paano tayo aalis kung hindi siya aalis? Sabi ni Rico sabay ngiti din. Oo, sinabi nga ni Severin na sasagutin niya ang mga kahihinatnan kung hindi masaya si Mr. Harry sa amin. At nagtitiwala ako na magagawa niya ito. Dagdag ni Audrey. Tama sila. Sabi ng iba. Sumunod sa pangunguna ni Rico, napaupo silang lahat. May death wish ba kayong lahat? Tanong ng manager na nakakunot ang noo. Ang akala niya ay malilinas na ni Rico at ng iba pa ang lugar sa sandaling ilabas niya ang pangalan ni Harry kaya hindi niya inaasahan na magiging tanga ang mga ito para manatili. Nagsisimula ng magpanik si Chelsea. Akala niya lasing si Severin na nagsasalita kaya umakyat siya para hilahin siya. Tara na. Anak ng mayor ang pinag-uusapan dito. Hindi talaga natin siya kayang tawirin. Umalis ka na, Severin. Talagang ayaw niyang mamatay si Severin dahil bigla niyang naisip na ilibrera siya sa hapunan. Gayunpaman, determinado si Severin na manatili. Umupo ka, wala talagang dapat ikatakot. Ako ang host ngayong gabi para mahanap ako ni Mr. Harry kung hindi siya masaya. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ng isang lalaki mula sa koridor, nagtatanong. Mr. Bruce, nakaalis na ba ang lahat ng tao? Naglalakad si Harry papunta sa manager kasama ang isang grupo ng mga tao sa likod niya. Napangiti ng awkward si Bruce Bayer. Mr. Harry, ayaw umalis ng mga tao sa kwartong ito. Sinubukan ko na ang lahat pero ayaw nila. Nagdilim ang mukha ni Harry. Siya at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa silid. Nang makita niya roon si Rico, natural niyang inakala na siya ang bibili ng hapunan noong gabing iyon kaya napangiti siya at sinabing. Rico, mayroon kang ilang mga ugat sa iyo upang tanggihan ang aking mga utos tulad nito. Sa takot, agad na tumayo si Rico at sinabing. Mr. Harry, hindi ako ang bibili ng hapunan ngayong gabi. Siya iyon. Sinabi ni Severin hindi siya aalis hanggat hindi siya tapos kumain kaya paano kami makakaalis? Severin. Agad na nagdilim ang mukha ni Harry pagkatapos niyang sumulyap kay Severin. Mr. Harry, si Severin ang kasintahan ni Chelsea. Espesyal niya kaming inimbitahan para sa hapunan ngayon. Dagdag ni Audrey. Hahaha. Ang lakas ng loob mo. Sabi ni Harry kay Severin. Pero para sa kapakanan ni Chelsea, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Mayroon kang 1 minuto upang makaalis sa lugar na ito o kung hindi, hihilingin ko sa aking mga tauhan na bugbugin ka.
May dadalhin ang tatay ko sa isang mahalagang bisita sa restaurant na ito kaya kailangan mong umalis sa restaurant na ito kahit anong mangyari. Napangisi na lang si Severin. Dapat ay naibok mo ang restaurant ng mas maaga kung gusto mong magkaroon ng buong lugar sa iyong sarili. Ibig kong sabihin, hindi mo ba iniisip na napakasungit na itaboy kami kapag nasa kalagitnaan kami ng pagkain? Nagdilim ang mukha ni Harry. Kaya paano kung masungit ako? Wala kang magagawa tungkol dito. Makinig ka, hindi ito negosasyon kaya gagawin mo ang sinasabi ko. Nanginginig sa takot si Chelsea. Hindi niya alam kung paano mananatiling kalmado si Severin. Severin, sa tingin ko ay dapat na tayong umalis. Tumayo si Severin at ngumisi. Huwag kang mag-alala. Dahil sa ugali niya, walang makapagliligtas sa kanya ngayon. Kahit ang importanteng bisita na darating mamaya. Patayin siya. Utos agad ni Harry. Dalawang matandang lalaki ang pumasok at sinimulan nilang salakayin si Severin mula sa kaliwat kanan. Pagkatapos ng ilang round, ang dalawang level 6 Warrior King ay itinapon sa lupa, na nagbuga ng dugo kung saan-saan. Ano? Nalaglag ang panga ng iba pang bodyguards ni Harry sa gulat nang makita nila ang trump card ni Harry na inihagis sa paligid na para bang sila ay mga punit-punit na manika. Wala nang nangahas na labanan si Severin pagkatapos noon. Ito ay imposible. Siya. Natarante rin si Rico at ang iba pang barkada. Hindi sumagi sa kanilang isipan na napakadaling talunin ni Severin ang dalawang matanda na inatas ang protektahan si Harry. Napaatras si Harry sa takot ngunit hindi siya aalis nang walang sinasabi. Kalokohan, gagong lalaki ka. Ang lakas ng loob mong bugbugin ang mga tauhan ko. Pagsisisihan mo ito pagdating ng aming pinarangalan na panauhin sa gabi. Pagkatapos noon, siya at ang kanyang mga tauhan ay umatras palabas ng silid. Umakyat sa ikalawang palapag ang alkalde, ilang matatanda, at isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Bakit walang tao dito? Nakasimangot na tanong ng medyo may edad na nang makitang walang tao. Iyon ay dahil naibok namin ng maaga ang buong restaurant para sa iyo, Mr. Stewart. Para hindi ka makakain ng mapayapa. Paliwanag ng alkalde. Ngumiti si Stewart. Nako, hindi na kailangang gawin iyon. Mas marami, mas masaya, lagi kong sinasabi. Gayunpaman, makalipas ang ilang hakbang, dumilim ang mukha ni Hamish nang makita niya ang kanyang anak na nakatayo sa pintuan kasama ang kanyang mga tauhan at ang dalawang sugatang matatanda. Anong nangyari? Agad na lumapit si Harry at umiiyak na sinabi. Tatay, may tulala sa loob ng kwartong iyon. Hiniling ko na umalis siya ngunit ayaw niya. Hindi lang iyon, binugbog niya rin ang ating mga matatanda. Kinagat ni Hamish ang kanyang mga ngipin. Sino ang nangahas na bugbugin ang mga tauhan ko? May death wish ba siya? Kumunat ang noo ni Stewart. Mr. Hamish, anong nangyayari? Di ba sabi mo na book mo na ng maaga ang buong restaurant? Bakit may mga tao pa rito? At sinabi ng anak mo na kailangan niyang umalis. Nagsimulang magpanik si Hamish nang malaman niyang nalantad ang kanyang kasinungalingan. Oh, ang lahat ng mga tanga na hindi umalis sa silid na ito. Ngumiti siya ng alanganin. Sigurado akong sasang-ayon ka sa akin, Mr. Stewart, na kahit anong mangyari, mali lang ang manloko ng ibang tao, di ba? Tama ka. Pumasok tayo at tingnan natin kung sino ito. Sabi ni Stewart na nakakunot ang noo. Saka siya naglakad papunta sa kwarto. Alam na mayroon siyang Great Elder at Second Elder kasama ang tulong ni Stewart, naging maangas si Hamish. Anak, medyo nababahala ka. Alam mo ba kung sino ang kasama natin ngayon? Maling araw talaga ang pinili mo para makipag-away sa ating pinuno ng digmaan, ang dakilang Stewart na peer. Sabi niya sabay pasok sa kwarto. Sa sandaling iyon, si Stewart ay nakatitig kay Severin na may tulalang ekspresyon sa mukha. Hindi niya akalain na makakabangga niya ang kanyang amo dito. Tandang-tanda pa niya ang masasayang nangyari sa kasal ni Severin. Nang makita ang pagdating ni Stewart, si Chelsea at ang iba pang grupo ay natakot na hindi sila makapagsalita ng kahit isang salita. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang parehong Audrey at Rico na tumalon sa kagalakan, na iniisip. Ang bastos na iyon ay tiyak na hindi makakaalis dito ng buhay. O siya, ikaw pala Stewart.
Iniisip ko kung tungkol saan ang lahat ng karangyaan at kaguluhan na ito. Sabi ni Severin nang makita niya kung sino ang mahalagang tao. Bakit ka nagsasalita ng kalokohan, tanga? Maglakas loob ka bang makipag-usap kay Mr. Stewart ng napakabaliw? Sabi ni Hamish na hindi man lang alam ang buong sitwasyon. Gayunpaman, bago makapagsalita si Severin, binigyan ni Stewart si Hamish ng isang backhanded na sampal. Mr. Stewart, ako. Hindi makapaniwalang tumingin si Hamish kay Stewart. Hindi niya maiwasang isipin na baka nabaliw lang si Stewart. Kung hindi, bakit maling tao ang nataman niya? Nagulat din si Rico at ang iba pang barkada. Wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Tiyak na hindi nangyari ang mga bagay tulad ng inaasahan nila. Kilala mo ba kung sino siya? Siya. Gustong sabihin ni Stewart kay Hamish Severin na siya nga ang amo niya ngunit pinigilan niya ang sarili, sa takot na ang paggawa nito ay magalit kay Severin. Kaya, nagpasya siyang baguhin ang kanyang mga salita sa huling minuto. Siya talaga ang gobernador ng South County ng Skystream Province. Ano? Siya talaga ang gobernador ng South County. Hingal na sabi ni Harry. Ibig sabihin, si Severin ay isang taong hindi rin niya kayang tumawid. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang 36 na mga county sa buong Drakodam kaya ang pagiging isang gobernador sa isa sa kanila ay naglagay kay Severin sa isang napakataas na ranggo. Si Hamish din, sa sobrang takot ay bumuhos ang malamig na pawis. Paumanhin, sir. Hindi ko alam na ikaw pala ang gobernador ng South County. Kasalanan namin kung hindi kita nakilala. Sabi niya habang pinupunasan ang kanyang pawis. Ngumiti si Severin. Dahil kaibigan ka ni Stewart, wala akong pakialam na pakawalan ka ng isang beses lang. Ngunit huwag gawin ito sa susunod na pagkakataon. Bastos na paalisan ang ibang kumakain dahil lang hindi ka nakapag-book ng restaurant ng maaga. Siguradong matatanggap mo ang iyong parusa balang araw kung hindi ka titigil sa paggawa nito. Oo, tama ka. Talagang natuto na ako ngayon. Sabi ni Hamish habang nagpupunas ng pawis. Kakaupo lang si Mr. Severin hindi pa ganoon katagal. Kaya't makabubuting tandaan mo siya. At kinasusuklaman ko kapag nagsisinungaling ang mga tao sa akin. Paano mo sasabihin sa akin na nabook mo ng maaga ang restaurant kung wala namang nangyaring ganoon? Sana ay hindi mangyayari ng 2 beses ang parehong bagay. Sabi ni Stewart habang nakatitig sa kanya. Hindi. Pasensya na. At para makabawi, babayaran ko ang hapunan ng lahat dito. Sabi ni Hamish habang pinupunasan ang pawis niya. Hindi niya inaasahan na makakabangga niya ang isang mataas na opisyal dito. Ang mga matatanda at mga bodyguard sa likod niya ay nalaglag ang kanilang mga ulo sa takot. Hindi nakapagtataka na hindi nagpanik si Mr. Severin nang malaman niyang nagtrabaho kami para sa mayor. Naisip nila, Mr. Severin, tadhana na siguro ang nagtagpo sa atin. Kaya okay lang ba kung samahan ka namin maghapunan? Magalang na tanong ni Stewart. Tumingin sa kanya si Severin saglit bago tumango. Ayos lang, walang anuman. Ibig sabihin, kung hindi ka tatutol. Naubos na namin ang karamihan sa pagkain. Hahaha. Paano kami tatutol? Ang pagkain kasama ka ay isang karangalan para sa amin. Sagot ni Stewart na papuri. Magluto ka pa ng ilang ulam at ihanda ang mesa para sa amin. Bili ni Hamish kay Bruce. Oo, Mr. Hamish. Kukunin ko kaagad. Sabi ni Bruce. Pagkatapos ay nakahinga siya ng maluwag at naisip. Lahat ay maayos na nagtatapos. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ay nagsimulang uminom ng masaya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Stewart. Mr. Severin, bakit bigla kang pumunta sa Wyman City? May nangyari ba? Pumunta ako dito para tingnan ang Keynes Hall. Keynes Hall. Ulit ni Hamish na nakakunot ang noo. Lumingon si Severin sa kanya at nagtanong. Oo, narinig mo na ba ito dati? Ngumiti ng pilit si Hamish at umiling. Hindi, Mr. Severin. Ngunit huwag kang mag-alala. Maari kong ipahanap sa mga tauhan ko ito. Maaari ko bang malaman kung saan ka tumutuloy ngayon?
Hinihiling ko na sana ay makapagpadala ako sa iyo ng mensahe sa sandaling malaman natin ang tungkol sa Keynes Hall. Tumaas ang kilay ni Rico at ngumiti. Mr. Hamish, boyfriend din talaga ni Chelsea si Mr. Severin. Kaya syempre sa bahay niya siya tumutuloy. Oh, nakangiting sigaw niya nang bumungad sa kanya ang realisasyon. Natigilan din si Stuart pero bigla siyang ngumiti kay Severin. Well, hindi na ako dapat magtaka na nagkaroon siya ng bagong babae. Isa siyang gwapo at may kakayahang tao kung tutuusin. Nagsimulang kumikibot ang mga labi ni Severin. Hindi niya inaasahan na may mga bagay na makakabangga sa isang matandang kaibigan. Paano ako nagpanggap na boyfriend ni Chelsea para ang tanggang Rico na iyon ay umatras na nauwi sa pag-anunsyo niya sa buong mundo na boyfriend niya ako? Napahiya din si Chelsea. Pakiramdam niya ay nasa panaginip siya kahit na hindi niya pinangarap na ang kanyang boyfriend ay ang gobernador ng South County. Hindi niya maiwasang magalit sa sarili nang maalala niya kung paano niya sinubukang bigyan si Severin ng $750,000 bilang gantimpala sa pagligtas sa kanya sa paliparan. Well, ang pera na iyon ay malamang na maning-mani sa kanya. Naisip niya. Sa totoo lang, masaya si Rico na makilala ang ganoong mataas na opisyal ngunit nabura ang kanyang kaligayahan ng bamulong sa kanya si Audrey. Mr. Rico, tapos na tayo. Tandaan kung paano namin ginawang katatawanan si Mr. Severin sa pagiging mahirap at lahat ng iyon. Well, sa tingin mo ba magdadamdam siya sa atin? Ang tanong ni Audrey na parang isang balde ng malamig na tubig sa ulo ni Rico. Tama siya. Parehong mapapahamak ang pamilya natin kung magdesisyon si Mr. Severin na maghayganti sa ginawa natin sa kanya kanina. Gulat na gulat niyang naisip. Sa sandaling iyon, hindi siya kailanman nakaramdam ng panghihinayang tulad ng ginawa niya noon. Mr. Severin, gusto kong gumawa ng isang toast para sa iyo. Nagsalin siya ng kaunting alak sa baso ni Severin bago ibinuhos ang sarili. Kami ay mga hanggal na hindi nakilala ang kadakilaan bago namin at sumulyap sa kanya si Severin at ngumiti. Itinaas niya ang kanyang baso, sinabi niya. Di ba sabi mo kaibigan ko rin ang mga kaibigan ni Chelsea? Well, natural lang sa isang kaibigan na bumili ng isa pang dinner ng kaibigan, di ba? Pagkatapos ay inikat niya ang kanyang wine glass bago walang kwentang sinabi. At saka, hindi naman kayo importante para magalit ako. Hindi ka pa uupo dito kung galit ako dahil alam mo kung bakit. Mamamatay ka. Pinagpawisan sa isip si Rico bago bumantong hininga sa loob. Inubos niya ang kanyang alak ng isang beses. Tama ka, Mr. Severin. Talagang tama. Hihilingin ko sa aking mga tauhan na tingnan din ang Keynes Hall para sa iyo at ipaalam sa iyo sa lalong madaling panahon kapag mayroon kaming balita tungkol sa kanila. At kung kailangan mo ng anumang tulong sa hinaharap, maaari kang pumunta lamang sa akin. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang matulungan ka, Mr. Severin. Ilang sandali pa ay lumabas na sila ng restaurant pagkatapos nilang kumain. Kung sino ang nagbayad ng bayarin? Bakit? Siyempre si Hamish iyon. Nagpaalam sina Severin at Chelsea sa lahat bago maglakad pa uwi. Paumanhin, Mr. Severin. Hindi ko alam na ikaw ang gobernador ng South County. Kung alam ko, hindi ko hihilingin sa iyo na magpanggap na aking boyfriend. Sana ay mapatawad mo ako dahil doon. Sabi ni Chelsea na awkward. Ngumiti si Severin. Huwag kang mag-alala. Bata pa lang ako pinangarap kong maging artista kaya dapat magpasalamat ako sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong masubukan ang galing ko sa pag-arte. Phew. Natutuwa lang ako na hindi ka galit. Sabi ni Chelsea. Pero alam mo ba kung gaano ako natakot ngayon lang na hindi ka umalis sa restaurant at hindi nabanggitin pa noong binugbog mo ang mga tauhan ni Harry? Ano ang gagawin ko kung bugbugin ka ni Mr. Stewart at ng iba pa? Kaya isipin mo ang pagtataka ko kapag nalaman kung ikaw pala talaga ang gobernador ng South County. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya. Nakita mo ba ang mukha ni Rico at ng iba nang malaman nilang ikaw ang gobernador ng South County? Ngumiti si Severin sa kanya. Tignan mo kung sino ang nagsasalita. Hindi ba't pareho ang ekspresyon nila ngayon? Namula si Chelsea sa hiya at walang sinabi. Ahem.
Malamang nandito ang mga lalaking iyon para sa akin. Tahimik na sabi ni Severin. Napatingin si Chelsea sa sinasabi niya at siguradong 4 na tao ang kumari pa ng takbo papunta sa kanila. Nagulat siya ngunit hindi nag-alala dahil nasaksihan niya kung gaano kalakas si Severin. Kaya, nararapat niyang naisip na mapoprotektahan siya ni Severin. Tiyak na hindi sila katugma sa kanya. Ibig sabihin, pareho lang silang tao sa airport kaninang umaga. Tanong niya sa huli. Tumanggaw si Severin. Oo, malamang. Hindi nagtagal, hamarang ang 4 na tao sa kanilang dinadaanan. Miss Chelsea, ang lakas ng loob mong lumabas sa gabi na may isang bodyguard lang. Sabi ng isa sa kanila sabay ngisi ng masama. Paano kung isang bodyguard lang ang kasama ko ngayon? 10 beses siyang mas malakas kaysa pinagsama-samang 4. Masungit na sagot ni Chelsea, ganun ba? Well, hindi ako makapaghintay na malaman kung totoo iyon. Agad na sinugod ng lalaki si Severin. Naikuyom ni Severin ang kanyang kamao at sumuntok. Ang kalaban, gayunpaman, ay nakatayo pa rin ng matatag. Samantala, natirador si Severin ilang metro sa likod. Anong nangyari? Natarante si Chelsea. Iniisip niya kung niloloko siya ng kanyang mga mata. Hindi ginamit ni Severin ang kanyang buong lakas. Walang ideya si Chelsea kung ano ang iniisip ni Severin. Nakuha mo na kami sa pagkakataong ito. Tumayo si Severin at tumingin sa tao. Ang kanyang mga mata ay dumilat ng ilang beses, at tumalikod siya upang tumakas. Severin. Natigilan si Chelsea. Hindi niya alam kung ano ang plano ni Severin. Akala ko ba sinabi mong malakas ang bodyguard mo, Miss Chelsea? Bakit hindi ako natinag nung sinuntok niya ako? Kalokohan, mas mabilis pa siyang tumakbo kaysa Roadrunner. Hahaha. Napangiti ng mapakla ang lalaki matapos makitang tumakbo palayo si Severin. Ito ay imposible. Gulat na gulat ang ekspresyon ni Chelsea. Kinurot niya ang hita niya at napagtanto niyang hindi siya nananaginip. Tumayo si Severin at tumakbo. Hindi niya maisip kung bakit ang isang taong may mataas na kakayahan bilang Severin ay gumamit ng kaunting lakas. Ang masama pa, iniwan pa siya nito at tumakbo. Haha, bakit hindi? Tumawa ang lalaki at sinabing. Maraming bodyguard ang katulad niya. Sa simula pa lang ay sumusuko na sila dahil alam nilang hindi sila kapareha para sa akin. Hindi ba't normal sa kanila na nais na iligtas ang kanilang sarili at mabuhay sa ibang araw? Tara na, Miss Chelsea. Ang isa pang lalaki ay humakbang pasulong. Hulaan ko, ako mismo ang haharap sa iyo. Hindi pa rin sumusuko si Chelsea. Gusto niyang lumaban sa kabila ng mababang natamo. Sa sandaling ang pagdagsa ng espiritual na enerhiya ay lumitaw sa kanyang nakakuyom na kamao, sinugod niya mismo ang lalaki. Gayunpaman, ang kanyang natamo ay napakahina upang labanan ito. Mabilis na naiwasan ng lalaki ang atake ni Chelsea. Pagkatapos ay hinampis niya ang batok ni Chelsea at nawalan ng malay. Pagkatapos ay binuhat nilang dalawa si Chelsea habang ang dalawa naman ang nagmaneho ng sasakyan. Itinali nila siya, inihagis, at nagmaneho sa malayo. Siya ay isang magandang chicks. Mabuti sana na magkaroon ng pagkakataong ma-enjoy ang kanyang katawan. Napalunok ang isa sa mga lalaki habang nakatingin kay Chelsea na walang malay na nakahiga sa tabi niya. Ang isa pang tao ay nagpaalala. Ang ating second in command ay nagustuhan siya, kaya dapat mong pigilan ang iyong sarili mula sa pag-iisip na iyon maliban kung gusto mong mamatay. Hihihi. Ang galing niya, di ba? Pinipilit niyang makuha ang babaeng gusto niya kahit anong mangyari, kahit na mula sa mayamang pamilya. Nakangiting sabi ng lalaki. Maliwanag na medyo naiingit siya sa kanilang second in command. Sobrang talino din niya. Sinabihan niya kaming magsuot ng suit para walang maghinala na galing kami sa isang gang. Kahit sinong bystanders ay ipagpalagay na may mayayamang pamilya ang nagpadala sa amin. Walang maghay-hinala. Ngumiti ng masama ang lalaking nagmamaneho ng sasakyan. Hindi nila alam na nakatayo si Severin sa taas ng isang mataas na gusali habang nakatingin sa kanilang sasakyan. Matapos matukoy ang direksyon kung saan patungo ang sasakyan, tumalon siya mula sa gusali hanggang sa gusali upang habulin ito.
Hindi nagtagal ay dumating ang sasakyan sa isang medyo malayo at sira-sirang gusali sa labas ng lungsod. Magkakaroon ka ng pagkakataong tulungan ang iyong sarili sa kanya, Donnie. Pagkatapos magsawa sa kanya ang second in command natin, hahayaan ka rin niyang mag-enjoy sa kanya. Sa pagkakakila natin sa kanya, papatayin niya siya pagkatapos niyang magsawa sa kanya. Wala nang may iwan na ebidensya kung patay na siya. Ngumiti ng masama ang driver sa kalbo pagkatapos ay parada ang sasakyan. Pagkarinig nito ay napangiti ang kalbo. Tatanungin ko siya. Sana, bigyan niya ako ng pagkakataong iyon. Pagkatapos ay inilagay niya ang isang daliri sa itaas lamang ng itaas na labi ni Chelsea at nagpakawalan ng lakas. Agad namang nagkamalay si Chelsea. Bitawan mo ako, mga gagaw kayo. Ako si Chelsea Madec. Susundan kayong lahat ng mga magulang ko kapag hindi nyo ako binitawan. Sigaw ni Chelsea sa takot habang binuhat siya ng dalawang lalaki sa itaas. Gayunpaman, malamig na ngumiti si Donnie. Sa tingin mo, malalaman ba ito ng iyong mga magulang? Matapos kang gamitin ng aming second in command ngayong gabi, kakalag ka rin kanya sa kakahuyan sa labas ng lungsod at ipapakain ka sa mga lobo. Sa oras na malaman ng iyong mga magulang na hindi ka pa bumabalik, magiging bangkay ka na. Sabi ng isa pang lalaki. Alam mo ba kung sino ang kinakaharap mo? Wala naman sigurong masama kung sasabihin ko sayo. Kalaban mo ang Mount Blade Gang. Sa tingin mo ba may kapangyarihan ang pamilya mo na umahan laban sa atin? Hihihi. Hindi ka may iligtas ng mga magulang mo kahit alam nila ang sitwasyon mo ngayon. Mamamatay ka pa rin, kaya walang panganib na sabihin namin sa iyo kung sino kami. Kinaladkad nila si Chelsea pataas at nakarating sa ikatlong palapag. Isang grupo ng mga lalaking sobra sa timbang ang kumakain at umiinom habang naghihintay na dalhin si Chelsea dito. Ipinaalam sa kanila ng apat na lalaking nakahuli kay Chelsea ang kanilang tagumpay noong pabalik na sila sa base ng gang. Sa sandaling nagpakita sila sa kanya, ang second in command ng Mount Blade Gang ay agad na naging medyo nasa sabik. Gayunpaman, hindi nila namalayan na nakarating na pala si Severin sa ibaba. Bitawan mo ako. Boyfriend ko ang gobernador ng South County. Sigurado ka bang gusto mo akong masaktan? Patuloy na nagpupumiglas si Chelsea, at naisip niya kaagad ang pahayag na iyon pagkatapos ng isang ideya na pumasok sa kanyang isipan. Hihihi. Boyfriend. Gobernador ng South County. Akala mo maloloko mo kami. Tumawa ang second in command ng Mount Blade Gang. Tumingin siya kay Chelsea ng mapaglaro at saka tumango. Perpekto. Ganap na perpekto. Bagay sa akin ang mahabang binti. Hahaha. Agad na muling sinabi ni Chelsea. Ang boyfriend ko ay ang gobernador ng South County. Nag-dinner kami kasama si War God Horace at Mayor Hamish. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong ipadala ang isa sa iyong mga tauhan upang magtanong tungkol dito. Nadama ni Chelsea na ito na ang kanyang huling pagkakataon na mabuhay hanggat nagpadala ang gang ng isang tao upang kumpirmahin ang kanyang mga pahayag, kailangan nilang palayain siya dahil sa takot na masaktan ang mga maling tao. Sa kasamaang palad, walang naniwala sa kanya. Sa halip, ngumisi ang tao. Sa tingin mo maniniwala ako sa kalokohan mo. Walang silbi para sa iyo na subukan at ipagpaliban ang hindi maiiwasan. Agad na naglakad ang second in command ng gang patungo kay Chelsea at sinenyasan ang apat pang tao na umalis na. Sa sumunod na segundo, isang itim na anino ang pumasok mula sa ibaba at tumayo hindi masyadong malayo sa kanila. Sino nandyan? Agad na kumunat ang noo ng second in command at tumingin sa direksyon ni Severin. Severin. Ikaw na anak ng gago. Bakit ka tumakas kanina? Sa simula ay tuwang-tuwa si Chelsea, ngunit agad itong nagalit muli pagkatapos na isipin kung gaano siya kabilis tumakas. Sa sandaling natapos niya ang kanyang sentensya, napagtanto na tinawag niya ang gobernador ng South County bilang isang anak ng gago. Grabe siya kung magalit. Tumingin si Chelsea kay Severin na nagsusumamo, na bahagyang naging malumanay ang boses nito kaysa kanina. Iligtas mo ako, Severin. Pakiusap. Naisip ni Severin sa kanyang sarili. Kalokohan, mas mabilis niyang binabago ang kanyang tono kaysa sa isang kamelian na nagbabago ng kulay nito.
Nakahalukip pa rin siya at sinabi kay Chelsea. Huwag kang mag-alala. Mamamatay silang lahat ngayong nandito ako. Hindi ka ba tumakbo para dito kanina? Maglakas loob ka bang sumilip sa amin ngayon? Naikuyom ni Donnie ang kamao nang makitang si Severin ang nanghimasok. Papatayin mo lang ang sarili mo. Ngumiti si Severin at sinabing, kung hindi ako tumakbo para dito, hindi ko malalaman ang tunay na pagkatao ng mga taong gustong dukutin si Miss Chelsea. Ngayon ay alam ko na. Ito ang pangalawang pinuno ng Mount Blade Gang. Walang magandang may dudulot sa iyo ang pag-alam sa impormasyong iyon. Sa tingin mo ba ay magagawa mo akong labanan? Hindi masyadong mataas ang tingin ng second in command ng gang kay Severin. Gayunpaman, hindi nag-abalang magsalita si Severin. Sumugod siya para ihatid ang ilang mabilis na suntok sa apat na lalaki mula noon. Lahat sila ay pinugutan ng ulo sa isang iglap. Ano? Nagsimulang magpanik ang second in command ng gang. Ang apat na lalaking inatas ang hulihin si Chelsea ay lahat ay may disenteng mga natamo. Ang lahat ay mga warrior king, na ang dalawa sa kanila ay nasa antas ng isa at ang dalawa pa ay nasa ikalawang antas. Kahit isang level 3 warrior king ay hindi kayang patayin ang apat ng ganoon kabilis. Sa madaling salita, si Severin ay hindi bababa sa isang level 4 warrior king, kahit na may posibilidad na mas mataas pa siya. Hulaan ko minamaliit kita. Ang second in command ng gang ay kinuyam ang kanyang kamao at nagpakawala ng isang surge ng espiritual na enerhiya. Halatang bumulwak ito at pinagsalikop ang kanyang mga kamao. Ikaw ay isang level 6 warrior king. Iyan ay medyo mataas na tagumpay. Hindi napigilan ni Severin ang mapasigaw nang makita iyon. Agad namang napangiti ang lalaki nang marinig iyon. Nakasmirk pa niyang sabi, "Hahaha. Natatakot ka na ba? Walang kwenta dahil parang patay ka na. Sigurado ka ba dyan?" Tumawa si Severin. Gusto niyang makipaglaro sa tao ng mas matagal, kaya inilabas niya ang kanyang espiritual na kalasag sa enerhiya. Isang espiritual na kalasag sa enerhiya. Ngunit paano? Ikaw ba ay isang level 9 warrior king? Nanginginig na tanong niya nang makita ang kalasag ng espiritual na enerhiya. Ito ay isang bagay na isang level 9 warrior king lang ang kayang i-cast. Wala pa siyang nakilalang level 9 warrior king dahil kakaunti lang ang mga taong may ganoong uri ng tagumpay. Napakalaki ng Drakodom, ngunit kakaunti ang mga level 9 warrior king. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng personal. Napabuntong hininga naman si Chelsea. Nanigas ang katawan niya, at nabigla din siya. Hihihi. Sa tingin mo ba pwede mo pa akong maging katapat? Tumawa si Severin at humakbang pasulong. Takot na takot ang second in command ng gang kaya napaatras siya ng 2 hakbang. Lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pagkatapos timbangin ang kanyang mga pagpipilian, lumuhad siya sa lupa. Alam kong mali ang ginawa ko. Hindi na ako uulit ng ganito sa hinaharap. Pabayaan mo na lang ako. Hihihi. Nagawa mo na ito ng higit sa 1 beses. Ano ang iniisip mong ililibre kita? Napangiti si Severin. Isang sinag ng liwanag ang lumipad habang ikinakaway niya ang kanyang kamay, at isang talam na gawa sa espiritual na enerhiya ang tumapos sa buhay ng lalaki sa loob ng ilang segundo. Matapos silang patayin ni Severin, kinuha niya ang kanilang mga special na ring at inilipat ang mas mahahalagang bagay tulad ng mga espiritual na halamang gamot o mga espiritong bato sa kanyang special ring. Nang matapos iyon, lumapit siya sa gulat na gulat pa ring si Chelsea at ngumiti sa kanya. Kinailangan kong gawin iyon para malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi mo ako sinisisi sa nangyari, di ba? Nawalan ng masabi si Chelsea. Sa bandang huli, blanko ang tingin niya habang sinabing, "Wala akong problema sa plano mo, pero ang pinakamaliit na dapat mong gawin ay sabihin sa akin ng maaga. Hindi man lang ako handa sa pag-iisip sa mga mangyayari. Wala kang ideya kung gaano ako ketekot." Nagkibit balikat si Severin. "Well, paano kung magalit kapag katapos kong sabihin sa iyo ng maaga? Mas magiging realistic kung wala akong sasabihin sa iyo." Saglit na natahimik si Chelsea. Kahit na naiintindihan niya ang loika sa likod nito, nahirapan pa rin siyang tanggapin. Sa huli,
Ang tanging magagawa niya ay sabihin kay Severin. Gayunpaman, salamat sa pagtulong sakin makalabas dito. Kahit papaano, nahanap natin ang salarin. Malamang ligtas na ako ngayon. Isang ideya ang naisip niya habang nakakunot ang noo at sinabing. Sa ngayon, medyo nag-aalala lang ako na dadalhin ng Mount Blade Gang ang mga tauhan nila at magdudulot sa amin ng gulo. Kumunat ang noo ni Severin. Hindi na sila maglalakas loob na gawin iyon pagkatapos ng lahat ng kakilakilabot na mga bagay na ginawa ng kanilang pangalawang pinuno. Tsaka, sa tingin mo ba ay maglalakas loob ang kanilang first in command na kunin ito sa akin pagkatapos kong patayin ang kanyang kanang kamay? Malamang na mag-aalala siya na hindi niya ako makakalaban. Kung tutuusin, ang kanyang lakas ay malamang na mas malakas lamang ng kaunti kaysa sa kanyang kanang kamay. Tumanggaw si Chelsea pagkatapos maisip ang mga sinabi ni Severin. Tama ka, patay na ang mga taong tayo ngayon, at malamang na hindi na matunten ng iba pa sagang ang pagkamatay nila sa pamilya ko. At saka, malamang na naniniwala sila na hindi sapat ang lakas ng pamilya ko para patayin ang kanilang second in command. Kalokohan. Ngayon ko lang nalaman na may nakalimutan ako. Tinapik ni Severin ang kanyang noo at nanghihinayang. Nagulat si Chelsea sa biglaang reaksyon ni Severin at nagmamadaling nagtanong. Anong nangyari? Tinakat mo ako doon. Ang mga taong ito ay bahagi ng isang gang. Sinimulan ni Severin. Kaya malamang isa sila sa mga underground forces na dapat malaman ang tungkol sa ilan sa iba pang paksayon sa loob ng Wyman City. Dapat ay tinanong ko sila kung may alam ba sila tungkol sa Keynes Hall. Pagkatapos ay ngumiti siya ng pilit at sinabing, well, gabi na. Dapat na tayong bumalik kaagad. Pagkabalik sa villa ng mga Madek, umakyat si Severin at natulog sa kanyang silid. Nang bumalik si Chelsea, hinanap niya ang kanyang ama sa halip na bumalik. Bakit ang aga mo bumalik, Chelsea? Nakangiting tanong ni Richard. Kumusta? Nag-enjoy ka ba sa oras mo kasama si Severin? Si Chelsea ay may mahinang ngiti habang nagsasalin ng isang baso ng juice. Umupo siya sa tapat ni Richard at sinabing, ginawa ko, sobra-sobra. Ahem. Tumikim si Richard. Nagsisimula na akong mapagtanto na mataas ang natamo ni Severin bukod pa sa pagiging gwapong binata. Baka hindi ko alam kung bakit niya hinahanap si Keynes Hall, pero sa tingin ko ito ay magiging mahusay kung makakasama mo pa siya. Ikaw ay tumatanda, alam mo. Sinubukan ni Richard na magpahiwatig kay Chelsea. Hindi niya mapigil ang mapangiti nang marinig iyon. Siya ay kamangha-mangha, ngunit hindi ako sapat para sa kanya. Alam mo ba ang kanyang tunay na pagkatao? Alam mo ba kung sino talaga siya? Kumunat ang noo ni Richard at agad na nagtanong. Ano naman ang pagkakakilanlan niya? May alam ka ba na hindi ko alam? Tumanggaw si Chelsea at sinabing, Tatay, siya ang gobernador ng South County. Nalaman ko lang noong sumama ako sa kanya sa hapunan kanina. Hindi ka maniniwala sa nangyari ngayong gabi. Medyo natagalan si Chelsea para ipaliwanag ang lahat ng nangyari noong gabing iyon kay Richard. Nagulat si Richard sa narinig. Wow! Nakilala mo ang isang war god. At iginagalang pa siya ng war god. Hindi ko talaga inaasahan iyon. Pagkatapos ay umiling siya bilang hindi makapaniwala bago nagpatuloy. Hindi ko inaasahan na papatayin niya rin ang second in command ng Mount Blade Gang. At mas nakakagulat na ang kanyang natamo ay isang level 9 warrior king. Kung ang mga salitang iyon ay hindi lumabas sa iyong bibig, iniisip kong nananaginip lang ako, o kaya naman ay nagyayabang lang ang taong nagsasabi sa akin ng lahat ng ito. Mapait na ngumiti si Chelsea at sinabing, maaari mong sabihin na muli. Lahat ng nangyari ngayong gabi ay parang panaginip sa akin ng may lagnat. Natakot ako nang tumakbo siya para dito nang hindi sinasabi sa akin. Ngunit ang nangyari, sinadya niyang kunin ako ng mga kidnappers para mahanap niya ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Ang kanyang kaibig-ibig ngunit galit na ekspresyon ay nagpatawa kay Richard. Sa tingin ko tama ang naging desisyon niya. Sa ganoong paraan, malalaman niya kung sino ang nagtangkang kumidnap sa iyo. Tama rin na ilihim niya sa iyo ang kanyang plano. Kung sasabihin niya sa iyo, hahayaan mong mawala ang mga bagay nang hindi sinasadya.
Marahil ay naglakas loob lang siyang gawin ito dahil alam niyang hindi nila ako agad papatayin. Hinawakan ni Chelsea ang bewang. Biglang naisip niya, at uminom siya ng tableta habang sinasabi sa kanyang ama. Tingnan mo, tatay. Binigyan niya ako ng tabletang ito. Ito ay isang first grade high rank pill. Magagamit ko na ito para pagbutihin ang aking pagkamit ng mga 2 o 3 grado, di ba? Tama ka. Isa talaga itong first grade high rank pill. Isa rin itong elite quality pill. Kinikilig na rin si Richard nang tingnan niya ito. Napakunot ang noo niya sa malalim na pag-iisip. Maya-maya, naghula si Richard at nagtanong. Sa tingin mo, baka interesado siya sa iyo, Chelsea. Siya ay isang tao na may mataas na katayuan, at siya ay may asawa na rin, kaya tiyak na marami siyang nakikitang magagandang babae sa takbo ng kanyang buhay. Ngunit ikaw ay kasing ganda rin ng ibang babae. Ano ang iyong sinasabi, tatay? Hindi niya ako maaaring nagustuhan. Namula ang pisngi ni Chelsea at halatang medyo nahihiya siya. Dagdag pa ni Richard. Sa tingin ko mayroon kang magandang pagkakataon. Hindi naman siya tumanggi noong hiniling mo sa kanya na magpanggap na boyfriend mo ngayong gabi, di ba? Siguro masaya siya. At saka, kung hindi kanya gusto, bakit kanya bibigyan ng ganoon kamahal na tableta? Saglit na natahimik si Chelsea. Hindi niya posibleng sabihin na nakita siya ni Severin na nakahubad ng hindi sinasadya at binigyan siya ng tabletang iyon bilang paghingi ng tawad. Hindi rin niya nagawang sabihin sa kanyang ama na pinilit niya si Severin na umarte bilang kanyang kasintahan para maging pantay ang lahat sa huli. Huwag mo masyadong basahin, tatay. Isa siyang alchemist. Baka isipin natin na mahalaga ang tableta na ito, ngunit maaari niya itong pino sa isang kapritsyo. Pahayag ni Chelsea bago mabilis na nagdahilan.